Philippine Coast. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Dalawang low-pressure area na agad ang binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Hindi pa man nakababangon ng marami sa bagyong Krising na lumabas nito lang Sabado. Halos buong bansa rin ang balot ng kaulapang dala ng habagat na nagpapaulan sa maraming lugar. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Wala na ang bagyong Krising pero maulan at mabahang Lunes pa rin ang sumalubong sa buong bansa. Nauwi yan sa suspensyon ng klase pati ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar. Nakataas ang orange rainfall warning sa buong Metro Manila at ilang karating probinsya hanggang alas 8 ngayong gabi. Sabi rin ng Pag-asa hanggang Huwebes ang mga pag-ulan. Kaya ang DILG nagdeklara na ng walang klase bukas sa Metro Manila at ilang pang probinsya. Kanina, isang bata naman ang lalagay sa peligro matapos tangayin ng baha at mahulog sa ginagawang drainage. Nahuli kami yan at nakatutok si Bernadette Reyes. Tumatakbo sa gilid ng kalsada ang batang ito sa Batasan Hills, Quezon City nang biglang anuri ng malakas na ragasan ng baha. Mabilis siyang lumusot sa malaking butas ng ginagawang kalsada at agad namang sinundan ng ama. Sa isang bahagi na ng ginagawang drainage na harang at naiangat ang bata, tila himala siyang nailigtas. Abot bewang na baha naman ang nilusong ng mga estudyante sa bahagi ng General Luis Novaliches sa kuhang ito ni Yus Cooper Gracel Borromeo Ginto. May mga sasakyan ding sumubok dumaan kahit mataas ang tubig. Sa Commonwealth Avenue naman, malakas na ulan at gutter deep na baha ang bumungad sa mga motorista. Nagdulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko. Ang ilang magulang naman na aming nakausap na dismaya dahil sa late na pagsuspinde ng klase. Dapat dineklara na suspend din sa klase kanina pang umaga. Wawa na may mga anak ko. Sobrang hirap po. Dapat nga kanina umaga pa sila nag-cancel ng pasok eh. Ang mga kalsada nga matubig na. Ang iba naman hindi na lang pinapasok ang kanilang anak dahil sa mga pagbaha at ulan. Papapasukin niya pa po. Hindi na po, lakas na ng ulan eh. Perwisyo rin sa mga commuter ang gutter deep ding baha sa Taft Avenue, partikular sa bahagi ng UN Avenue hanggang Padre Faura. Bumagal din kasi ang daloy ng trapiko sa lugar. Dahil sa matinding buhos ng ulan, sinuspindi ng palasyo kaninang alauna ng hapon ang pasok sa mga opisina ng gobyerno pati na ang klase sa lahat ng antas sa mga paaralan sa Metro Manila at ilang probinsya sa Calabarzon at Central Luzon. Ang ilang inabutan naming pauwi kanina nahirapang makasakay sa gitna ng masamang panahon. Muli namang nagpaalala ang Department of Health sa banta ng leptospirosis ngayong tumataas raw ang kaso nito. Bota kasi mag-prevent ng exposure lalo na yung balat na may sugat, no? Kasi yun doon pumapasok yung microbiong leptospira. Number 2, kung maiiwasan talaga, kung hindi maiwasan, soap and water talaga. Immediately, pagkatapos mong ma-expose sa baha, magsabon at tubig. Kung hindi maiwasang lumusong sa baha, magsuot daw ng bota at iwasang naka-expose ang sugat kung meron. Nagmumudmud nga ako sa mga ibang region nung prophylactic na antibiotic, lalo na sa ating mga rescue worker at saka mga na-expose. Sa mga pauwi pa lang, libre ang sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3 mula pa kaninang tanghali. May libreng sakay din gamit ang mga bus ng Department of Transportation, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Binaha na naman ang Araneta Avenue sa Quezon City kasabay ng pagtaas ng tubig mula sa creek. Nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino? Mel, perwisyo hindi lang sa mga motorista kundi maging sa mga estudyanteng pumasok pa ngayong araw ang mga pagbaha dito sa Quezon City dulot ng malakas na buhos ng ulan. Tanghali ng datnan namin ang mga estudyanteng ito na hindi makatawid sa lalim ng tubig sa bahaging ito ng Araneta Avenue. Nasa klase raw sila nang inanunsyong suspendido na ang pasok. Pero paano na lang daw sila uuwi
dahil kahit jeep hindi na makadaan sa bahang kalsada. Hindi po makadaan kasi baha. So saan ka ba uwi? Tatalon po. Hindi ka ba maglalakad na lang dyan? Hindi po, may sugat po kami. Yung nagsuspended po kasi yun, nung pauwi na po kami. Last subject na po yun. Tapos doon na po nalaman namin na baha na rin dito. So paano ka makakauwi? Hindi ko po alam. Ang baha sa kalsada kasabay ng pagtaas ng creek malapit dito na halos umapaw na sa tulay. Kalaunan, napilitang maglakad sa baha ang mga estudyante. Ang ilang kaanak, kinarga sa likod ang kanilang mga sinusundo. At kung maingat ang mga estudyante sa maruming tubig at naglulutangang basura, ang ilang mga bata hindi alintana ang panganib at ginawang swimming pool ang kalsada. Nagdulot ng traffic sa mga katabing kalsada ang baha dahil hindi madaanan ang magkabilang lane ng isang bahagi ng Araneta Avenue. Pero may mga ilang sasakyang nagpumilit gaya ng puting van na ito. Sa isang bahagi naman ng Santo Domingo Street, mataas din ang baha at hindi makadaan ang mga sasakyan. Sundan mo na lang ako. Mel, sa ngayon ay patuloy na tumataas ang level ng tubig dito sa Araneta Avenue. No? At yung bad news dito, habang tumataas ito, nadamay na rin ng malalim na tubig itong E. Rodriguez Avenue kung saan marami tayong nakikitang mga kababayan natin dito sa panulukan ng Araneta at E. Rodriguez Avenue ang patuloy na naglalakad dahil abot tuhod na o lagpas tuhod na nga yung tubig dala nga ng pag-apaw ng creek dito sa lugar. Dito naman sa aking likuran, makikita natin na may mga rescuers na dito sa Araneta Avenue na pinasok na ang kanilang mga rubber boats para para tugunan itong mga kababayan nating nagpapa-rescue dito sa mas malalim na parte ng Araneta Avenue na ayon naman sa mga rescuers ay lagpas tao na ang lalim ng tubig. Mel. Kawawa naman ang mga kababayan natin dyan. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Inilikas naman ang mga nakatira malapit sa isang tulay sa bandang Balintawak, Quezon City. Kabilang po ang isang bedridden at stroke patient. Binaka rin ng ilang bahagi ng Caloocan, Malabon at Valenzuela. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Emil, bago ko ipakita yung storya na sinasabi mo, yung sitwasyon ho muna rito sa MacArthur Highway sa kupito ng Valenzuela. Doon sa aking harapan, yun yung Valenzuela at sa likuran ko, ikaw ay papunta ng Bulacan, Plaridel for example. Itong pinapakita ko, pinakamababaw na parte na ito ng MacArthur Highway, gutter deep lang ito. Pero doon sa likuran, umaabot ng hanggang tuhod ang tubig baha sa MacArthur Highway, kaya malalaking sasakyan lamang ang pwedeng dumaan. At malakas din ang current, ang agos ng tubig baha kung hindi lang talaga mahalaga itong highway na ito. Dahil kung taga Bulacan ka, nagtatrabaho ka ng Kamanava, ito talaga ang iyong dadaanan. Walang iba dahil kung iikot ka sa Ubando, napakalayo at malamang baha rin ang sasalubong sa iyo. Tanghali nang biglang bumuhos ulit ang malakas na ulan sa Kamanava area. Naka-orange rainfall warning na noon ang Metro Manila. Mga kalahating oras lang na tuloy-tuloy na pag-ulan, bumubulwak na ang mga kanal dahil hindi kinakaya ng drainage system ang tubig ulan. Biglaan din kung tumaas ang tubig ng San Juan River, kaya may pagkakataong nagkukumahog sa pag-evacuate ang komunidad sa gilid ng Dario Bridge sa Quezon City. Kabilang sa inilikas kanina ang bedridden at stroke patient na ito na may tubo pa sa ilong. Sa maghapon, tumukod ang traffic sa dami ng kalyeng lubog sa baha, lalo na ang EDSA Balintawak sa Quezon City. At sa C4 Road sa Malabon. Ilang mga estudyante ng Caloocan ang nahirapan sa pag-uwi galing sa morning shift. Meron din namang mga estudyanteng nag-enjoy pa. Pasok! Meron! Ay, ba't di ka pa umuwi? Ha? Uwi na, basa na leather shoes mo. Tila mas laro talaga ang nakikita ng mga bata sa baha kaysa panganib ng kung ano-anong sakit. Akala mo nga resort itong P. Aquino Avenue sa Malabon sa dami ng batang naglalangoy sa baha. Sa maghapong uulan, titila, uulan,
Hindi na bumaba ang baha na may kasamang tubig dagat sa paligid ng Malabon City Hall, lalo na sa Malabon Central Market. Umabot dito sa umapaw. Hello? Oo. Paano negosyo pagka ganito? Wala, patay negosyo. Pero alam mo, alat ito. Opo. Bakit isinusuong mo pa rin? Walang kailangan umuwi dito. Kailangan iuwi yung motor dito, baka ma-trap sa labas Pasado 3:00 ng hapon, ganito naman ang eksena sa MacArthur Highway. Malalaking sasakyan lang ang nakakatawid sa bahang umabot hanggang tuhod. May mga motor na tumirik, kaya ang ibang rider tinawid ang baha nang nakapatay ang makina ng motor. Ipapakita naman namin sa inyo yung live na kuha sa yan naman ho yung EDSA Balintawak northbound. Yan ho ay talagang tukod na yan dahil 2 to 3 lanes ng kalsada hindi nagagamit dahil yun yung malalim na parte dala ng pagtaas ng tubig baha. Maghapon na ho yung sitwasyon na yan sa Balintawak na yung panorte dahil nga ho pag umaapaw yung San Juan River, dyan din sa EDSA ang daloy ng tubig, kaya ganyan ang sitwasyon. Inaasahang magdamag na magiging ganyan ang sitwasyon. Mga motorista ho natin nakikinig, mas mahirap ngayon tumansya ng babaw o lalim ng dadaanan ninyong baha, kaya kayo mag-iingat ng makauwi ng ligtas, pagod man pero ligtas. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Sa Laurel sa Batangas, hindi na rin madaanan ng rutang alternatibo sa tulay na unang nasira ng bagyo noong 2024. Apektado rin ng masamang panahon ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa bahagi ng Taal Lake. Mula sa Batangas, nakatutok live si June Veneracion. June! Mel, sinuspindi ngayong araw ang search operations dito sa Taal Lake sa Laurel, Batangas para sa mga missing sabongero dahil sa masamang panahon. Ilang motorista naman ang naperwisyo dahil may mga pagkakataong hindi madaanan ang spillway dito sa bayan. Sa gitna ng masamang panahon, itinigil ngayong araw ng mga diver ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Pero hindi lang search operations ang apektado, kundi pati mga motorista at residente. May mga pagkakataon kasi na hindi madaanan ng sasakyan ng spillway sa bayan dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog. Ito pa naman ang pinakamabilis na daan na nagdurugtong sa mga bayan ng Laurel at Agoncillo sa Batangas. Sigurado, hindi ho makalampas sa mga yan. Antayin na ho munang humupa para makadaan. Ang daanan na sa kabila, kaso nga lang seradin. Ang ilang residente, napilitang tawirin ang umapaw ng spillway para lang makauwi. Medyo malakas lang ang agos, kaya naman. Pero kung sasakyan di kaya. Ginawa itong spillway dito sa Laurel, Batangas, makaraang bumagsak yung kanilang tulay dito dahil sa bagyong Christine nung nakaraang taon. Pero pag mga ganitong klaseng panahon, maulan, lalo sa kabundukan, ay hindi rin napapakinabangan itong spillway dahil ang nangyayari, bumabara yung buhangin, pati na rin yung mga putol na puno sa ilalim nitong spillway, kaya umaapaw yung tubig. Gaya na lang sa mga sandaling ito, hindi makadaan dito ang kahit anumang uri ng sasakyan. Dapat magawa talaga yung tulay, yung dating tulay, para hindi ganito lagi nagkakaaberya. May umapaw na creek, umagos din ang tubig na may halong lupa sa kalsada na lumikha ng konting baha. Pero bago pa man mangyari ito, nagsagawa na ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan. Stranded naman ang mga motorista at commuter sa barangay Binubusan sa bayan ng Lian dahil sa pagbaha. Ang ibang motor, tumirik na. Balik dito sa bayan ng Laurel, sa Tayan o sa tala ng lokal na pamahalaan ay nasa mahigit 200 pamilya ang nagsilikas. Merong napunta sa mga evacuation center at meron din namang nakitira na lang muna sa kanilang mga kamag-anak. Nel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Mga kapuso, dahil po sa inaasahang masamang panahon, sinuspinde ng DILG ang pasok sa ilang lugar bukas. Walang pasok sa lahat ng antas sa buong Metro Manila. Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Gayun din sa Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac at Occidental Mindoro. Ayon sa DILG, wala rin pasok ang government offices sa mga nabanggit na lugar maliban sa essential employees na kailangan pumasok.
Nakadepende naman sa head o officer in charge ng iba pang opisina kung magtutuloy ng trabaho o hindi. Samantala, sinuspindi naman ni Laguna Governor Sol Aragones ang klase sa buong Laguna. Patuloy pong tumutok dito sa 24 oras at social media pages ng GMA Integrated News para sa iba pang anunsyo. May pakiusap naman ng Education Department sa publiko kaugnay sa pagsususpinde ng klase. Huwag natin masyadong i-pressure yung ating local government chief executives na konting ulan, mag-suspend na tayo dahil pag sinuma total natin yung mga nawawalang araw, malaki ang dagok o ang tama sa ating mga estudyante at yung tinatawag na learning loss. Binahari ng bahagi ng U-Belt, kabilang ang ilang kilalang landmark sa Maynila. Kaya nagmistulang basang sisiw rin ang mga estudyanteng sumuong sa baha. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Halos mag-zero visibility na sa Maynila sa lakas ng ulan kaninang umaga dahil halos walang tigil ang pag-ulan mula pa kagabi. Binaha ang paligid ng City Hall. Ganon din sa Padre Burgos sa may Bonifacio Shrine kung saan marami ang stranded. Mataas din ang baha sa harap ng Metropolitan Theater. Baha rin sa P. Margal. Sa sobrang taas ng baha, hindi na kinaya ng mga sasakyan, kaya nagsibalikan na lang ang mga ito. May mga sumuong sa ulan at baha, kabilang ang mga estudyante. Bagamat ambon na lang ang ating nararanasan sa bahagi ito ng P. Margal dito sa Maynila, baha pa rin sa area na to, kaya ang ilang mga estudyante, ayan, no choice sila, kundi suungin ang baha dahil nga dito sa biglang pagsuspinde ng klase. Suspend na, ma'am. Kasi po walang opo. Choice? Opo. Kalbaryo lalo ito sa mga maliliit na nasa grade school. Sumuong na rin sa baha. Nakasapatos? Opo. Oh my God, anak! Maliligo na lang Tingin po. nga, taas yung sapatos mo. Ala, hindi ba masisira yan? Hindi O, po. sige. Ano yan, estudyante rin? Sumuong na! Ang ilang bata naman, kung hindi karga, pasa ng kanilang mga magulang. Ang hirap po magbitbit ng bata. Buti na sundo niyo po kaagad. Nagmandali ako kasi baha rin sa amin Araneta. Bakit sinuong niyo na po yung baha? Wala magsusundo Kasi naman po mababad po siya, mamaya may mga di ba, maleptos pa po siya. Lampas gutter na rin ang baha sa Blumentritt. Sa Espanya, halos mga bus at truck na lang ang nakadadaan kanina dahil sa taas ng tubig. Pero ang baha dito, nagmistulang swimming pool sa mga bata na hindi alintana ang panganib na dulot nito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Update sa dambuhalang bato na bumagsak sa isang kotse at ikinasawi ng isang aso sa Baguio. Ayon sa Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region, lumabas sa investigasyon na posibleng ang ginagawang expansion ng isang memorial park ang dahilan ng pagbagsak ng boulder. Inaalam na ng opisina kung meron itong environmental permit. Dagdag nito, nakapag-usap na ang contractor at may-ari ng naapektuhang property para sa financial assistance. Nagpapatuloy ang investigasyon maliban sa aso. Wala namang nasawing tao sa pagbagsak ng bato. Samantala, 2 ang kumpirmadong nasawi sa pinagsamang epekto ng nagdaang bagyong Krising at hanging habagat. For validation naman, ang 3 iba pang naiulat ding patay base sa pinakauling datos ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Lampas 200,000 pamilya o katumbas ng 800,000 individual ang apektado. Mahigit 200 milyong piso naman ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Umapaw na ang ilang dam dahil sa walang tigil na ulan. Malakas ang ragasan ng tubig sa Upper Wawa Dam. Ayon si kay Rodriguez Rizal Mayor Ronnie Evangelista, magsasagawa sila ng forced evacuation kung hindi gaganda ang panahon. Dumidiretso kasi ang tubig ng Wawa Dam papunta sa Marikina River. Naka-red alert na rin ang lungsod ng Pasig. Sa abiso ng Pag-asa, as of 5 p.m., nasa 135.69 meters na ang Wawa Dam na above overflow level. Posible ring bahain ang low-lying areas o mga barangay sa Tulyahan River dahil sa pag-apaw ng Lamesa Dam. Sa abiso ng Pag-asa, as of 5 p.m., nasa 80.17 meters na ang tubig sa Lamesa.
Binahari ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Binansagang pinakamalapad na highway pero kanina halos magsiksikan po sa inner lane ng mga sasakyan sa isang bahagi nito dahil sa baha. Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Emil, hanggang ngayon malakas at tuloy-tuloy yung buhos ng ulan dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Buong araw ganyan yung sitwasyon kaya bumaha rito, tumirik yung ilang motorista at na-stranded ang maraming pasahero. Baha ang idinulot ng malakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sobrang baha. Partikular na nalubog sa tubig ang bahagi ng southbound lane pagkalagpas ng Doña Carmen at Don Fabian sa bandang Fairview. Sa video nakuha ng isang residente, sa inner lane lang nagtakang dumaan ang mga sasakyan lalo't galing sa kabilang gilid ang dumadaloy na tubig. Pero tumirik ang ilang motorsiklo kaya itinulak na lang ng kanilang rider. Ayon sa uploader, hanggang tuhod niya na ang baha. Bumigat tuloy ang daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue. Halos walang galawan ng mga sasakyan dahil marami ang hindi makadaan sa mga bahang parte ng kalsada. Tumirik ang motorsiklo ni Joseph na ongoing pa naman ang delivery. Bigla na lang po huminto, ayaw mandar. Hirap nga po kasi yun imbis na nakabiyahe na po ako, na ano pa po, nakaberya pa. Stranded naman ang ilang pasahero tulad ng pamilya Villaluz. May kasama pa silang baby na nababasa na sa lakas ng ulan. Pero kailangan na nilang makapunta sa San Jose del Monte, Bulacan dahil namatay na ang kanilang padre de pamilya. Ay nako, topic ka nga. Hindi namin alam kung anong oras kami makakarating. Grabe, mahirap po, lalo na po mapunuan din. Mahirap makasakay. Emilio mismo ang kinatatayuan ko dito sa paglagpas ng Luzon Avenue sa eastbound. Tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko dito. Hindi naman heavy yung traffic situation. Pero ayon sa MMDA Metro Base, doon sa bahagi ng Mindanao Avenue Extension ay may gutter deep na level ng baha. Pero dahil tuloy-tuloy nga yung pag-ulan, posible pa rin na magbago yung sitwasyon na yan. Kaya mag-antabay po tayo sa updates at mag-ingat yung mga motorista. Yan yung latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Emil. Maraming salamat, Darlene Kai. Sa ibang balita ay naasahang tatalakay ni Pangulong Bongbong Marcos ang 20% taripa sa Philippine export sa Amerika sa mga pulong niya sa kanyang official visit doon. Ito ang unang pagkakataon na may tinanggap na Southeast Asian leader si US President Donald Trump matapos ang ikalawang panalo niya. Mula sa Washington, D.C., nakatutok si Sandra Aguinaldo. Makailang beses nang nakabisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika mula nang maluklok sa pwesto. Pero ang pagbisita niya ngayon ay unang pagkakataon ding may tinanggap na Southeast Asian leader si US President Donald Trump matapos ang ikalawang panalo nito. Sa kanyang official visit, pinatira siya ni Trump sa makasaysayang Blair House, guest house para sa mga bisita ng US President na katabi ng White House. It would be wonderful for him to stay there because when his parents were invited here by President Reagan, they stayed at the Blair House. Bantay sarado ng US security ang Blair House na sinugod ng mga kontra sa pagpupulong nila ni Trump. Ngayon Lunes ng umaga sa Amerika, nakatakdang makapulong ni Marcos si Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon, ang headquarters ng US Defense Department. Masusundan yan ng hiwalay na pulong kay US Secretary of State Marco Rubio. Inaasahang tatalakayin nito ang defense and security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Isa po sa pag-uusapan dito yung 20% tariff na ipapataw ng Amerika sa mga produktong papasok mula sa Pilipinas sa pag-asang makabubuo ng trade agreement na makakabuti sa dalawang bansa. Para magkatugma yung relationship, kailangan tama lang for both sides. So we have to always think on those bases now. Hindi na pwede yung anong pwede natin makuha sa isang bayan.
Pagbibida rin ni Romualdez, maganda ang pagsisimula ng ugnayan ni Trump at Marcos mula nung mag-usap sila sa telepono matapos manalo si Trump sa eleksyon. In that phone call, as you probably may recall, President Trump recalled his meeting Mrs. Imelda Marcos, the mother of the president. And that basically set the tone. That personal connection obviously is significant. Nakatakda rin makipagpulong si Marcos sa mga business leaders dito. Kabilang dyan mula sa semiconductor industry, mga interesado sa Luzon Corridor, mga nagpaplanong mag-expand na negosyo sa Pilipinas, maging yung may mga malalaki ng negosyo sa bansa. Kaugnay naman sa kontrobersyal na immigration policy ni Trump na naghihigpit sa mga dayuhan na ilegal ang pananatili sa Amerika, sabi ni Romualdez, malamang hindi na ito matalakay. The bottom line is there is really not much room for discussion, but to simply work in such a way that all Filipinos that are up for deportation will be deported to the Philippines and not to their country. Mula dito sa Washington, D.C., Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, buong araw ng inulan ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Hanggang kailan kaya yan mararanasan? Alamin natin kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, 2 low pressure area na nga monitor ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility at kasabay pa po niyan ang patuloy na pag-iral ng habagat. Ang una pong low pressure area na buo po yan kagabi at huling namataan kanina sa layong 1,220 kilometers silangan po ng southeastern Luzon. So medyo malayo po yan dito sa ating bansa. Pero nabuo naman kaninang hapon ng isa pang LPA na nasa 405 kilometers silangan po ng Calayan, Cagayan. So ito po yung medyo malapit kaya po nakakaapekto na po yung trafo extension po nito dito sa bahagi po ng Cagayan Valley. Ayon po sa Pag-asa, posibleng mag-merge o magsanib po itong 2 low pressure area. At kapag naging isa na lang po yan, may tsansa po ito na mabuo bilang bagyo. Sakali pong matuloy ito, papangalanan ito na Bagyong Dante. Sa ngayon, nakikita po ng Pag-asa na paakyat o paangat po yung magiging galaw niyan sa mga susunod na araw. So dito po sa ating mapa, meron tayong nakikita. Ito po yung dating Bagyong Krising na may international name na WIFA. At ito naman po posibleng sama ng panahon na yan sa mga susunod na araw pa naman at masyado po yung malayo sa PAR. So ngayon, focus po natin ito pong possible na Bagyong Dante na hindi naman po inaasahang tatama dito sa Pilipinas at posible pong tumbukin. Ito po nga bahagi po malapit sa Taiwan. Pwede pang magkaroon ng mga pagbabago sa mga susunod na oras o araw, kaya tutok lang po kayo sa updates. Sa ngayon, dahil po sa 2 low pressure area, tuloy-tuloy rin po yung pag-iral ng hanging habagat. At yan din po yung dahilan kung bakit po nakakaranas pa rin po tayo ng maulang panahon. So dahil po nandito sa eastern portion po yung 2 sama ng panahon, tila dito rin po medyo sumusunod ito pong habagat. Kaya talaga pong ramdam na ramdam natin yung pagdaan at yung epekto po ng habagat dito po yan sa ating bansa. Pero bakit nga ba ganito na lang kung magpaulan itong habagat? Kahit wala namang bagyo ay sobra po yung hangin at pati na yung mga pag-ulan. Warm and moist po yung katangian nito pong hanging habagat. At kapag po mainit at marami pong moisture sa hangin, maraming ulap din po ang pwedeng mabuo. Kaya mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan. At inaasahan po natin ito po yung mga kaulapan na dala po ng habagat. At yan po, posible po yung magpaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ngayong gabi, mataas pa rin ang tsansa ng ulan. Dito po yan sa northern at pati na rin po sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, dito po sa may Mindoro provinces, pati na rin po sa Bicol Region, Panay Island at ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Mga kapuso, yung ulang dala po ng habagat, ang katangian po niyan o pattern, pwede pong halos tuloy-tuloy pero pwede rin naman na may mga break o pabugso-bugso. Bukas, umaga pa lang may mga ulan na po dito po yan sa Luzon, lalong-lalo na po sa western section. So kasama po dyan, Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, ganoon din po dito sa Metro Manila, Mindoro Provinces at pati na rin po dito sa Bicol Region. Simula naman po tanghali at hapon, halos buong Luzon na po ang uulanin. Ito po yan at meron pa rin mga malalakas sa buhos ng ulan na posibleng magpabaha o di kaya naman magdulot po ng landslide. Ang Metro Manila, maaga pa lang ay posible na pong makaranas ng mga pag-ulan. Mauulit po yan sa hapon at malawakan na po yung mga pag-ulang mararanasan natin. Pwede pong magtuloy-tuloy po yan hanggang sa gabi kaya patuloy pong mag-monitor sa rainfall advisories ng Pag-asa.
Sa mga kapuso naman natin sa Visayas at Mindanao, may mga kalat-kalat na ulan. Dito po yan sa Western Visayas, pati na rin po dito sa Eastern Visayas sa umaga. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon, pero meron na rin po mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Central Visayas. So yung mga malalakas sa buhos ng ulan, dito po yan sa Panay Island, Negros, Eastern Visayas, at pati na rin sa ilang bahagi po ng Mindanao. Ang maulap at maulang panahon, posible pong magtagal pa o magpatuloy sa halos buong linggong ito. Kaya ingat mga kapuso. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Naghahanda na mga taga-Cainta sa Rizal sakaling tumaas pa ang baha na abot baywang na kanina. Ang ilan kinailangan ng magbangka. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Mel, alam mo, pabugso-bugso pa rin yung malakas na ulan dito nga sa Cainta Rizal na syempre nagdudulot ng malaking pangamba sa ating mga kababayan. Alam mo Mel, kanina nakakalakad pa tayo dito nung nakabota pero ngayon hindi na talaga kaya dahil nga tumataas ang tubig baha kaya nakailang lipat na tayo ng location ngayon. Hanggang hita ang baha sa Barangay San Isidro dito sa Cainta Rizal. Marami ang napilitang lumusong gaya ng estudyanteng ito na ipinasya ng maglakad dahil patuloy ang pagtaas ng tubig. Hindi na raw niya mahihintay ang naantalang sundo. Hanggang paalam po, tapos biglang naging tuhod, tapos ngayon hita, malapit na pong magbewang. Ang senior citizen naman na ito at kanyang kasama napilitang lumusong kahit pa kagagaling lang sa dialysis session sa Quezon City. Sanay na raw sila sa baha pero sana raw. Ano ba dapat gawin ng gobyerno? Dapat na ginagawa na nila noon pa? Yung flood control, ewan ko, wala naman nagagawa. Matagal na yun eh. Dahil sa walang tigil na ulan, naghahanda na ang mga residente sakaling mas tumaas pa ang tubig. Magtataas ako, hanggang dito may sukatan kami eh. Ngayon ako, doon kami lilikas. Kasama sa nalubog ang gusali ng DepEd Calabarzon. Alauna ng hapon wala nang pasok ang gobyerno pero lagpas alas 4 na, mayroon pa ring nananatili sa mga gusali. Ayon sa Cainta MDRRMO hotline, nagbigay sila ng transportasyon kanina sa mga stranded na mga estudyante, guro at iba pang residente. Sa kahabaan ng Felix Avenue, masikip ang daloy ng trapiko. Sa mga gilid ng kalsada, marami kasi ang nakaparadang sasakyan na galing sa mga mabababang komunidad ng Cainta at katabing Pasig City. Sa Vista Verde Subdivision, marami ang napilitang lumusong sa baha. Ayon sa mga tao, hanggang baywang nila ang baha at tumataas pa. Ang iba, nagbangka na palabas ng komunidad. Hanggang baywang po. Hanggang baywang? So talagang kailangan na magbangka? Opo. Ang iba naman, handang magbayad ng 100 pesos sakay ng pedicab na hinihila ng dalawang lalaki sa baha. Wala na kasing tricycle na bumabiyahe. Kaya ito na lang. Tsaka yung bangka. Ang iba, kasama pa sa mini pool na ginawang bangka ang mga fur babies para makalikas. Pati ang lumang bathtub, ginamit na rin na bangka para makapaghatid ng mga pauwi sa bahay. Mel, siyempre yung panalangin ng mga taga rito sa Cainta, gayon na rin sa marami pang bahagi ng Pilipinas na tumigil na nga yung pag-ulan para maibsan itong matataas na pagbaha. At Mel, sabi ng mga nakausap natin dito mga residente, talaga daw halos hindi sila matutulog ngayong magdamag dahil nga kung minsan dito ay biglang dumarating yung malaking tubig kaya kailangan daw nakabantay sila at laging gising. Balik sa iyo, Mel. At ganyan din ang ating panalangin. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Hanggang baywang na baha ang ininda ng nakatira sa tabing ilog sa Barangay Damayan sa Quezon City. Mula roon, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Emil, simula nitong Sabado ay taas-baba pero hindi tuluyang humuhupa ang baha dito sa West Riverside sa Barangay Damayan sa Quezon City. Pero naging pinakamataas yan dakong alauna ng hapon kanina sa kasagsagan ng malakas sa buhos ng ulan. Hanggang baywang ang baha kaninang alauna ng hapon sa West Riverside sa Barangay Damayan sa Quezon City. Dahil tabing ilog, ito talagang unang binabaha sa barangay. Lagi po tuwing umuulan po, kapag patuloy po na tumataas yung tubig ilog po,
tumataas din po yung tubig baha po dito sa lugar ng West Riverside po. Ito hong sitwasyon ngayon, alas 3:30 ng hapon sa West Riverside sa Barangay Damayan dito sa Quezon City. Tulad ng nakikita ninyo, gahita kanina hanggang bewang ang tubig baha rito. Yan mga lubid na yan ang ginagamit nila para makatawid. At tayo naman, gamit natin itong balsa na gawa sa styrofoam. Ang styro balsa, raket ng ilan para sa mga ayaw lumusong. Sayang din nilang barya-baryang kita. Pero kung minsan ay libre lang bilang pakikisama. Kwento nila bahagi na ng buhay nilang ganito at kabisado na nilang taas baba ng baha. Depende sa buhos ng ulan. Kaya si Mang Mario hindi lumikas at nasa ikalawang palapag lang ng kanyang tirahan. May tila naman eh. Hindi naman tuloy-tuloy ang ulan eh. So ito kabisado nyo na, depende sa buhos ng ulan. Kabisado na. Pero hindi rin nila may kakaila ng mga pagbaha nitong mga nakaraang taon. Pabilis na ng pabilis at palalim na ng palalim. Tulad ng napunan ni Fredso na naging bahagi na mga pagbaha simula pagkabata. Dati dito, hanggang pataas na pataas, hanggang dibdib. Tapos ngayon hanggang dito sa may grills. Hanggang sa grills. Sa kabila nito, hindi alintana ng mga residente ang peligro at dinadaan na nga lang sa kantsawan at tawanan ang ganitong siste tuwing tagulan. Yan ang konsekwensya sa mga tabing ilog. Asahan mo yan. Hindi mo pwede sisihin ng gobyerno. Tumira kami rito di ba? Ano magalit kami sa gobyerno? Emil, hanggang alas 5 kaninang hapon umaabot na sa halos 100 pamilya ang nasa evacuation center. Yan ay ang mismong barangay hall ng Barangay Damayan at ang social hall ng kalapit na simbahan. Patuloy ang paghikayat, Emil, ng barangay sa mga residente na lumikas na dahil mahirap abutan ng pagtaas ng tubig baha sa kalaliman ng gabi. At patuloy naman ang 24 oras na monitoring ng barangay lalo pat hindi tumitigil ang pagulan at sa ating kinatatayon, Emil, unti-unti na naman gumagapang at tumataas na naman ang tubig baha rito. Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Tatlong taon na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, kalahati ng kanyang termino. Kaya bago ang kanyang ika-4 na State of the Nation address, babalikan natin ang ilan sa mga pangako niya sa mga nakaraang ulat sa bayan. Unahin natin ang pagtutok ng Marcos administration sa edukasyon. Ang mga classroom kapos na ng mahigit 160,000 na aabutin ng 5 dekada bago masolusyonan ayon po yan mismo sa DepEd. Ang State of Education at kalbaryo ng mga estudyante silipin sa special report na tinutukan ni Maki Pulido. Sa mga araw na gipit ang pamilya, pumapasok si Mikey nang hindi nag-aalmusal. Kahit gutom, pursigidong mag-aral ang 9 na taong gulang na grade 4 student. Kasi po sabi po ni Mama, kailangan ko daw po matapos ang pag-aaral ko. Para po matupad po lahat ang pangarap ko po. Ang pangarap ni Mikey, ipinaglalaban niya sa isang makeshift classroom na isiningit sa espasyo sa exit gate ng Kalubkob Elementary School sa Naik, Cavite. Manipis na pader lang ang pagitan, highway na. At dahil kauulan lang, basa ang sahig. Kasama niya rito ang 59 na iba pang estudyante. Bakit nahihirapan kang matuto? Ang iingay po eh. May mga nadaan po mga lakas po ng tunog. Para po silang nagbobomba. So hindi mo na marinig si teacher? Hindi na po. Mula 700 na estudyante noong 2018, lumobo sa higit 1,800 ang student population ng paaralan na may 4 na classroom lang nang buksan ang housing resettlement project sa Naik. Ang sabi sa amin ay tanggapin ang mga bagong dating ng mga estudyante. Tulad sa maraming iba pang paaralan sa bansa,
para-paraan na lang. Dito sa Kalubkob Elementary School, bukod sa mga makeshift classroom, ginamit na ang 11 housing unit sa resettlement project para sa grade 1 hanggang 3. Sa classroom na ito, ang ratio ay 1:60. Sa lagay na yan, nabawasan na raw ang bilang ng mga estudyante. Kaya hindi naman daw nakapagtataka kung hirap matuto ang ilan sa mga estudyante dahil sa sitwasyon ng kanilang silid-aralan. Sa mga naunang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, idiniin niya ang kahalagahan ng inclusive education. Dapat daw may access ang lahat sa dekalidad na edukasyon at ang patuloy na pag-aayos ng mga pasilidad. The condition and availability of schoolrooms for our students must also be addressed. Sa kasalukuyan, 165,000 ang classroom shortage. Pinakamalala sa Metro Manila, Calabarzon at BARM. Halos triple yan kumpara sa bilang ng kakulangan sa mga silid-aralan noong 2013. Sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2, nagdudulot ito ng congestion o ratio na 1:50 o isang classroom sa bawat 50 estudyante o higit pa. Lumala ito sa mga lugar na may resettlement project ng National Housing Authority na itinayo ng walang kasabay na mga paaralan o dagdag na classroom tulad sa Kalubkob Elementary School. May mga 58 housing projects. So, libo-libong bata lumilipat sa isang lugar, dagsa bigla, hindi kaya ng school, biglang nagkakaroon ng multi-shift, apektado yung pagkatuto. Pinakamalala ang siksikan sa elementarya, kung kailan dapat matutunang magbasa at umintindi ang estudyante. Dahil sa sitwasyon sa loob ng mga silid-aralan, aminado ang Department of Education, marami sa ating kabataan hirap magbasa at magbilang. Malaki yung impact nun, Maki, kasi yung grade 3 na hindi nakabasa ng letra at nag-transition sa grade 4, it's almost irreversible. Because in reading, you rely on sight, you rely on sound, you rely on hearing. So, hindi pa pwedeng siksikan kayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, batay sa 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey, nasa 19 milyon ng edad 10 hanggang 64 ang literate but not functionally literate dahil sa kakulangan ng comprehension skill. Kabilang sa mga not functionally literate, ang mga basically literate o yung nakakabasa, nakakasulat at nakakapag-compute, low literate o nakakabasa at nakakasulat, at illiterate o hindi nakakabasa at nakakasulat. Sa naunang pahayag ni Education Secretary Sonny Angara, posibleng abutin ng mahigit 5 dekada bago matuldukan ang kakulangan sa mga silid-aralan. Lumalaki yung cost of construction o yung paggastos sa pagpapagawa nitong mga silid-aralan, tapos lumalaki din yung ating populasyon. Gusto sana naming itanong sa Department of Education kung ilan na ang napatayong mga classroom sa ilalim ng Administrasyong Marcos, pero hindi sila nagbigay ng panayam kaugnay nito. Back to basic ang panukala ng EDCOM-2. Kung matindi pa rin ang kakulangan, dapat ihabol ang mga estudyanteng hindi pa rin makapagbasa o makaintindi. Kaya sinimulan na ng DepEd ang remediation program. Pagkatapos ng klase, tuturuan ng mga estudyanteng hirap sa pagbasa. Magtutuloy ito ngayong taon sa ilalim ng ARAL program. Noong nakaraang taon, sa 60,000 sa mga estudyanteng nakitaan ng kahinaan, nasa 2,000 na lang ang kailangang ihabol matapos sumailalim sa remediation program. Isa sa mga lugar na ito ang... Sa FVR Phase 3 Elementary School sa Norzagaray, Bulacan, naihabol nila ang lahat ng mga grade 3 student na hirap magbasa. Isa rito si Catriona. Nahihiya po sa sarili ko kasi po, anong grade na po ko, hindi pa po ako marunong magbasa. Paano kanila niloloko? Sabi nila po, hindi marunong magbasa, ginaganto lang. Ano ginagawa mo nang pagka sinasabi nila yun? Niiiyak ko lang po ako. Pagkatapos ng remediation program, nakakapagbasa na po ako. Kaya masaya po ako kasi po pag may tinatanong ko si ma'am, nagtataas na po ako ng kamay. bahagyang tumaas ang pondo para sa edukasyon. Pero sabi ng EDCOM-2, ito'y dahil sa senior high school at higher education. Yung pagtaas natin, sapat lang para talagang mapantay. Pero sapat ba siya para mapagbuti, lalo na sa kinder to grade 3? Hindi.
Umaabot ng 3 hanggang 5 taon ang pagpapagawa ng DPWH ng school building. Yan ay kung may espasyo na kalimitang problema sa mga paaralan sa Metro Manila. Gusto ng DepEd na kumontrata na ng pribadong sektor. Para sa EDCOM 2, pwede ring voucher program para makapag-enroll ang mga estudyante sa mga pribadong eskwelahan. Sana raw, tumulong na rin ang mga lokal na pamahalaan. Kailangan maging innovative eh. So if we just rely on the GAA, yung national budget natin on a yearly basis, baka hindi kayanin yung 165 for probably the next 3 years. But there are other innovations that being undertaken. Patong-patong ang problema sa sektor ng edukasyon. Resulta, ayon sa ilang eksperto, ng ilang dekadang kapabayaan at kakulangan sa budget. Kailangan daw harapin ng tama ang krisis sa edukasyon dahil ang mga batang hindi gaanong natuto sa paaralan ang mga susunod na workforce ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Hanggang lampas taong baha naman ang namerwisyo sa bahagi ng Bulacan. Habang sa ibang probinsya, malakas na hangin o pagguho ng lupa ang naranasan. Nakatutok si Joseph Moro. Sa kasagsagan ng malakas na ulan kanina, halos pasukin na ng baha ang bahay na ito sa Cainta. Pagdungaw sa labas, mistulang ilog na pala ang kalsada. Yung tubig sa amin, nasa gate na. Okay. Ang bahay namang ito sa Giginto, Bulacan, tuluyan ang pinasok ng tubig. Sinabayan daw kasi ng high tide ang malakas na ulan kahapon. Lahat ng gamit namin nakataas na po sa higaan namin. Kami po halos wala nang matulugan dahil nakataas po lahat ng gamit. Ganito rin ang sitwasyon sa ilan pang parte ng Giginto kung saan ang ilan gumagamit na ng balsa para makatawid sa abot-hitang baha. Ganito naman ang sitwasyon sa bayan ng Kalumpit. Ang mga silid-aralan pinasok na rin ng baha. Ang mga kalalakihang ito bangka na ang ginagamit bilang transportasyon. Ayon sa mga residente, may ilang lugar na roong lampas dibdib at ang iba'y lampas tao na. Sa amin po, pagpasok pa lang sa amin, lampas tao na eh. Bago pa lang bumaha, nagsimula na kami mag-akyat. Wala rin pinag-ibayan sa sitwasyon sa bayan ng Balagtas na abot hanggang binti ang baha. Pahirapan din ang pagdaan ng mga maliliit na sasakyan. Abot ng tubig maski ang mga nasa loob na ng tricycle. Sa bayan ng Bulacan, halos 100 pamilya ng inilikas at kasalukuyang tumutuloy sa mga eskwelahan at simbahan. Sa kabila niya, ng ilang kabataang ito, tuloy sa paliligo sa ilog kahit malakas ang agos. May mga bahay na rin sa Malolos na pinasok na ng abot binting baha. Mistulang ilog na rin ang mga kalsada. Kita naman sa drone video na ito ang lawak ng bahang pumerwisyo sa mga residente ng Florida Blanca sa Pampanga. Abot baywang ang lalim niyan sa ilang mga kalsada. Meron ding umabot hanggang dibdib matapos bumigay ang ilang dike sa Porac River. Binahari ng ilang lugar sa bayan ng Macabebe. Pati na sa bayan ng Masantol kung saan napunta sa kalsada ang umapaw na tubig mula palaisdaan. Ayon sa tala ng MDRRMO, nasa 132 na barangay sa 14 na LGUs sa Pampanga ang lubog sa baha. Ganyan din ang sitwasyon sa Calamba, Laguna kung saan ang ilang motorista umaatras na lamang kaysa mabalahaw. Hindi lamang baha ang namerwisyo sa ibang probinsya. Sa South Cotabato, malakas na hangin na nagpadapa sa ilang bahay sa bayan ng Lake Cebu. Ayon sa LGU, maging ang ilang classroom at sagingan na apektuhan. Sa ilang probinsya naman, kabi-kabilang landslide ang naitalag, gaya sa Longlong Tamawan Road kung saan naglalaki ang mga bato na may kasamang putik mula sa bahagi ng bundok ang bumagsak sa kalsada. Wala namang nasaktan sa insidente pero nagdulot ito ng matinding trapiko. Nakapagtala rin ng pagguho ng lupa sa ilang lugar sa Batanes, pati na sa Lebac, Sultan Kudarat. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mahigit 300 pamilya naman ang inilikas sa Marikina dahil sa pagtaas ng level ng Marikina River. Kanina, itinaas na ang ikalawang alarma. Alamin natin kung tumaas pa yan sa live na pagtutok ni Maris Ubal. Maris! Emil, halos buong maghapon tuloy-tuloy ang buhos ng ulan dito sa Marikina City. Kaya kung makikita ninyo sa aking likuran ay talagang tumaas na ng husto yung level ng tubig dito sa Marikina River na as of 7:20 p.m. ay umabot na sa 17.5 meters. Yan po ay nasa ikalawang alarma pa rin at preemptive ang evacuation. Ibig sabihin ay hinihikayat ang mga nasa low-lying areas na lumikas na. Pero pagtungtong ng 18 meters ay dedeklara na po ang ikatlong alarma na ibig sabihin ay sapilitan na po ang paglikas o mandatory evacuation.
Pagkadeklara pa lang ng ikalawang alarma sa Marikina River kaninang 1:53 p.m., nagsilikas na ang mga residente sa tabing ilog at mabababang lugar sa Marikina. Umapaw na ang ilog sa katabing kalsada. Kabilang sa mga lumika sa H. Bautista Elementary School, ang pamilyang ito, nabitbit pa ang 1 buwang gulang na sanggol. Nakaka-trauma po kasi pag may ganun. Lalo na po ngayon, may mga anak na po kami, bahala po yung baha. Dati, lagpas tao po. Lumikas din ang 66 anyos na si Ermelina Silvano na bagong opera lang sa matres dahil ayaw nang maulit ang naranasan noong bagyong Ondoy. Opera ko lang. 3 days pa lang. Yung Ondoy. Naano kami doon, natrap sa loob ng bahay. Ayaw ko nang maulit-ulit. Sa paaralan, may nakalaang mga kwarto para sa mga senior citizen, lactating mother o nagpapasusong ina at mga buntis. As of 4 p.m., nasa 1,637 na individual o 346 na pamilya na ang inilikas sa iba't ibang evacuation center sa Marikina. Preemptive naman, as we've talked with the mga tao dito sa evacuation centers, wala pa naman baha sa kanilang mga areas, pero gusto nilang mag-ingat na at maghanda. Ginawa na ring soup kitchen ang isa sa mga kwarto para rito na iluto ang ipapakain sa mga inilikas. May pamamahagi ring kit na may banig at kumot para sa kanila. Dahil halos walang tigil ang ulan, mabilis ding umapaw ang ilang mga estero na nagdulot ng mga gutter deep na pagbaha sa ilang kalsada, gaya sa Mountain View Village sa Maya Santa Elena. Ang itinuturong sanhi, sangkatutak na basura. Ine-excavate natin yung mga nakukuha nating mga trash, mga debris. Ang totoo, ito ay dahil interconnected tayo eh. Yung creeks coming from upstream, ayan sa may Rizal part, dito dumadaloy kaya nakikita natin yung mga basura talaga naiipon. Napupuno ang isang truck sa dami ng nakokolektang basura, bukod pa sa nakuha sa ibang mga estero. Suspendido na ang klase sa lungsod para sa araw na ito hanggang bukas. Emil, sa mga sandaling ito ay ambon na lang yung nararanasan dito sa Marikina pero pinag-iingat pa rin ang lahat. Maaari pong tumawag sa hotline 161 o di kaya ay magpadala na mensahe sa Marikina Facebook page para sa mga residenteng nangangailangan o mangangailangan ng tulong. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Marikina. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Dahil sa high tide, baha sa lahat ng barangay ng Makabebe sa Pampanga. Sa kabila niyan, pinili ng maraming residente na huwag nang lumikas. Nakatutok doon live si Nico Wang. Nico. Emil, lahat ng 25 barangay dito sa Makabebe, Pampanga ay lubog na nga sa baha. Ayon yan sa kanilang MDRRMO, pero marami sa mga residente ang hindi na lumikas dahil sanay na. Maghapong nakaranas ng sama ng panahon ang malaking bahagi ng Pampanga. Dito sa Barangay Santa Maria sa bayan ng Minalin, lubog na ang kalsada. Maging ang elementary school ng Santa Maria, binaha na rin. Ang Barangay San Isidro, hanggang tuhod na rin ang tubig. May ilang bahay nga na pinasok na rin. Pagdating sa Makabebe, mas malala ang baha. Mas lumakas na rin ang ulan bandang alas 5:30 ng hapon. Dito sa Barangay Takasan, nakabangka na ang ilang residente. Pinasok na rin ang tubig ang ilang bahay. Pero marami sa mga residente ay hindi na lumilikas. Sanay na po kami sa ganito. Ayun po, nagtataas na mga gamit. May ilang residente naman na inunang asikasuhin ng kanilang mga fish pond, gaya ni Eddie. Ito, puro ba? Malalim na yung tubig. Yung mga fish pond na lang ang nilalambatan. Nilalambatan kasi? Lumalabas yung mga pakawalang talapia at saka ipon. Ang ibang tilapia, inuwi na lang nila para may maiulam. Ayon sa MDRRMO na Makabebe, Pampanga, ay lahat ng 25 barangay nila rito ay lubog na sa baha. Ang dahilan niyan ay ang naitala nilang mahigit 4 na metrong high tide na ayon sa kanila ay mas tataas pa. Unang-una po, we are outlying town po, no? Sa coastal town po kami ng Pampanga, kasama po natin itong bayan ng Masantol at Sasmuan. So, kami po ang pagsakan ng tube from the Pampanga River Basin using the Pampanga River as the main drainage papuntang dagat. Sanay na raw ang mga taga rito kaya hindi na lumilikas ang iba. 71 individual lang ang lumikas sa kanila sa ngayon, pero handa raw ang LGU sakaling may kailangang ilikas.
Emil, hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy at malakas ang ulan dito sa Macabebe, Pampanga. Kaya naman yung ilog dito sa aking likuran ay umapaw na rin at halos kapantay na ng kalsada. Kaya naman ang barangay naka-standby sakali mang may gustong lumikas. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Nico Wahe. Abiso ng NLEX sa mga motorista. Dahil sa baha, hindi na madadaanan ng kahit anong sasakyan ang Balintawak, Cloverleaf southbound, Valenzuela Interchange northbound at southbound, at Paseo de Blas southbound entry and exit. Habang Class 3 vehicles lang ang nakakadaan sa northbound ng Balintawak, Cloverleaf. Sa Kalumpit, Bulacan naman, lalong pinalala ng high tide ang bahang mahigit 1 taon nang hindi humupa sa isang barangay. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Mel, tuloy pa rin yung mahina bagamat tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Kalumpit, Bulacan na hindi lang araw o linggo iniinda ang baha kundi buwan na. At sa ilang lugar ay mahigit 1 taon nang hindi humupa ang baha. At habang tumataas itong Pampanga River na sinasabayan pa ng high tide, ang matagal na problema sa baha ay lalo pang lumala. Ito na raw ang transportasyon ng mga taga-sitio Nabong sa Barangay Misulaw dahil matagal nang hindi lumilitaw ang kanilang kalsada. Pag tumungtong po yung December, natutuyo na po yun unti-unti. Tapos summer, tuyo-tuyo na po pati kalsada. Pero ngayon po, hindi na po natuyo. Last year po, hindi na po natuyo. Catch basin kasi ang bahagi ito o dito naiipon ang tubig galing sa mas matataas na bahagi ng Bulacan. Kapag high tide, hindi na makaagos ang tubig mula rito patungo sa Pampanga River kaya naiipon. Ang gobyerno po natin, sana po mapansin po ito at magawa ng paraan. Kahit papaano yung mabawasan man lang ho yung tubig, masaya na ho kami doon. Ayon sa administrador ng Barangay Maysulaw, gumagana naman ang Maysulaw Sapa Pumping Station. Pero dahil wala ring mapuntahan ng tubig, minsan, hindi na nila ito pinapagana. Bagaman sanay na sa baha, ramdam pa rin daw ng ilan ang perwisyo, lalo na sa mga ganitong panahon at kung may bagyo. Si Mang Jory, sa katabing barangay ng San Miguel na ipinanganak at lumaki, ang kanilang bahay malapit sa Pampanga River. 1 linggo na raw ang baha sa kanilang lugar, pero kamakay na lang siya lumikas dahil sa nooy paparating na bagyong Krising. Kailan ho kayo lumikas? Nang 1 araw pa po. Kasi may parating na bagyo, hindi na namin hihintayin pang abutin kami ng paglaki ng tubig. Sa loob mo ng bahay nyo, hanggang saan na yung tubig? Hanggang hita po sa loob ng bahay. Obserbasyon ng mga residente rito, patasan ng patasang baha sa kanilang lugar. Hindi na raw nila mahabol ang unti-unting pagtaas ng river silt deposit kaya unti-unti nang lumulubog ang kanilang mga bahay. Nagpapalala rito ang tila taon-taon daw na pagtaas ng high tide. 4.6 po bukas, mag-umpisa ng mga around 5. Palaki ng palaki pero dati pagka high tide lang, hindi ho lumalaki, may halong tubig nang gagaling ng itaas. Tulad ng problema ng karamihan, kawalan ng sariling lupa at kakulangan sa pondo ang kanila daw problema. Kaya patuloy silang nagtsatsaga sa lugar na ito kahit bahagi ng kanilang buhay ang baha. Mel, sa gitna nga ng paglala ng problema sa baha rito, yung mga piniling manatili rito ay umaasa pa rin na magkaroon ng engineering solution sa kanilang problema. Yan ang latest mula dito sa Kalumpit, Bulacan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Nagrally ang ilang estudyante sa Senado para ipanawagang mag-inhibit bilang presiding officer si Senator Cheese Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng grupo, wala na silang tiwala na itutuloy pa ang impeachment dahil puro delay sa ilalim ng liderato ni Escudero. Pero buwelta ng senador, hindi niya kinukonsidera ang pangangailangan na mag-inhibit siya at hindi niya ito patas. Hindi rin daw niya pakikinggan ang mga grupong malinaw na pabor o kontra sa impeachment. Base na rin sa advice ng legal team ng Senado, imumungkahi raw ni Escudero na sa August 4 mag-reconvene ang impeachment court. Pag-uusapan pa raw ito ng mga senador pagbukas ng sesyon ng 20th Congress sa Lunes at masusunod pa rin ang desisyon ng mayorya. Pinarangalan ang GMA Pictures at ilang personality sa 8th Entertainment Editor's Choice Awards. Kabilang sa nakatanggap ng parangal ang film na Green Bones na nagwagi sa 5 out of 9 nominations. Makichika kay Aubrey Caramped.
Big winner ang GMA Pictures at Kapuso Stars sa 8th Entertainment Editors' Choice Awards o the Eddies ng Society of Philippine Entertainment Editors. Producer of the Year ang GMA Pictures. Tinanggap ang award ni na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at GMA Pictures EVP and Public Affairs SVP Nessa Valdelion. Green Bones. 5 out of 9 nominations ang napanalunan ng Green Bones, kabilang ang Best Picture. It's such an honor talaga na i-recognize ang GMA Pictures after all these years. We are back, we're finally back, and it gives us more fuel to continue producing movies, diba? Movies that inspire, movies that boldly tell the truth, movies that showcase who the Filipino is. Kaya patuloy talaga kaming lalaban at gagawa ng pelikula para sa Pilipino. Best Actor si Dennis Trillo at Best Supporting Actor si Ruru Madrid. Si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang Best Actress para sa kanyang pagganap bilang Teacher Emmy sa pelikulang Balota na Cinemalaya 20 entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group. Si Asia's multimedia star Alden Richards, binigyang parangal bilang isa sa Box Office Heroes awardee para sa highest grossing Filipino film na Hello Love Again, na collab naman ng GMA Pictures at Star Cinema. Box Office Heroes din sina Dennis at Ruru for Green Bones. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Congratulations sa mga winners. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.